Kabanata 13:21. Nauna nang naisip ni Miles na si Gerald ay isang ordinaryong binata lamang na nagkataong naging alagad ng kanyang tagabigay, isang doktor sa klinika. Hindi niya akalain na gaganapin ni Gerald ang gayong lakas. Karaniwang masasabi ng mga tao ang isang tunay na dalubhasa mula sa isang pekeng kapag lumipat ang dalubhasa, at mula sa nakita ni Miles, si Gerald ay 100% ang tunay na pakikitungo. Sa katunayan, napakalakas niya na posibleng mas malakas pa siya sa ilan sa mga master sa King Valley. Ang katotohanang iyon lamang ang nagpagulat kay Miles saglit. Gayunpaman, kalaunan, kumalas siya rito at kaagad na nagsimulang taos-pusong pumuri, MG. Crawford, to think na mayroon kang napakalawak na husay. Panipi, tuwang-tuwa si Miles na tila ba nakalimutan niya na si Gerald ay napinsala lang ng katiwala ng King Valley. Masyado mo akong binobola, G. Miles. Paimpol akong naiinis sa pakikitungo niya sa iyo. Sagot ni Gerald na may nakangiting-ngiti. Sa pagsasalita ng alin, G. Miles, may kamalayan ba ang master ng lambak na kailangan ko ng 3 halaman? Hindi alintana kung mayroon siya o wala, nais kong makipagtagpo sa kanya. Dagdag ni Gerald sa halip. Matapos ang kanyang walang katotohanan na pakikipagtagpo sa mga magkakapatid na King Valley na tinatreto ang buhay ng ibang mga tao tulad ng mga ito ay playthings lamang, ang paunang respeto ni Gerald sa mga nasa lambak ay matagal nang bumulusok. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang Panginoon ng King Valley ay halatang hindi nagpapasalamat dahil malinaw na nakalimutan niya ang tungkol sa lalaking nagligtas sa kanya noon. Ang tao sa Shantytown ay hindi nag-isip ng 2 beses tungkol sa pag-save ng Miles at ang master ng King Valley sa oras, kaya ang pagkuha ng isang malamig na tugon bilang kapalit ngayon ay tiyak na inis si Gerald. Magiging totoo ako at sasabihin kong tinangka kong ipakilala sa kanya bago ito. Hindi lamang siya tatanggi, ngunit tiyak na hindi mo makuha ang 3 halaman na nais mo rin. Ngayong alam ko na mayroon kang gayong kasanayan, gayunpaman, na binabago ang mga bagay ng buong buo. Dapat mong malaman na ang master pinahanga ng mga artista ng martial. Gayun din, habang ang King Valley ay maaaring lumitaw na mapayapa sa antas ng ibabaw, talagang nasa kalagitnaan ito ng isang krisis ngayon. Sa pag-iisip na iyon, ang master ay kasalukuyang abala sa pag-recruit ng mga masters mula sa buong mundo. Anuman, umalis tayo, G. Crawford. Dadalhin kita sa master ng lambak kaagad sa sandaling ito. Natatawang paliwanag ni Miles. Pagpili na huwag sabihin ang anumang sagot, sumunod lamang kay Glass kay Miles. Sa totoo lang, nakyusyoso siya kung anong uri ng maladyos na taong si Rupert Yateman, ang Panginoon ng King Valley. Habang patungo sila doon, sinimulang pag-usapan ni Miles ang ilan sa kanyang mapait na karanasan dito kasama si Gerald. Mahalaga, pagkatapos ng pagiging personal na driver ni Rupert para sa medyo matagal na panahon, natapos siya na na-upgrade sa posisyon ng katiwala. Sa oras na iyon, ginagamot niya si Sam tulad ng kanyang sariling kapatid, palagi siyang pinupuri. Gayunpaman, ang mga bagay ay pumalit sa pinakamasamang kalagayan ng ang asawa ng dating may bahay ay nagkasakit ng malubha. Si Sam ay naatasan sa pangangalaga sa kanya sa oras na iyon, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, natapos niya ang paghahalo ng maling mga gamot at halos sanhi ng pagkawalan ng buhay ng asawa ng Panginoon. Upang maiwasan ang parusa, inabuso ni Sam ang kanyang pagtitiwala kay Miles at inframe siya para sa pagiging responsable para sa lahat ng iyon. Dahil sa pangyayaring iyon, kaagad na na-demote si Miles sa isang mababang ranggo na handyman, samantalang si Sam ay binigyan ng papel bilang tagapangasiwa sa halip. Sa oras na nakarating si Miles sa bahaging iyon ng kwento, kapwa siya at si Gerald ay nakarating sa conference hall, ang lugar kung saan karaniwang tinatanggap ng master ng lambak ang kanyang mga panauhin. Pagkapasok, nakita nilang pareho na mayroon ng maraming tao sa loob. Mula sa kung ano ang masasabi ni Miles, mayroong isang mahalagang pagpupulong na nangyayari, nakikita na maraming mga pangunahing miyembro ng King Valley ang naruroon. Ang lahat sa kanila ay tila masyadong naengganyo sa kwento ng ilang mga batang babae na kahit na walang nakapansin sa presensya nina Gerald at Miles. Tay, seryoso ako. Ang ganid na iyon ay napakalakas. Pinatay niya ang higit sa 100 tao doon, alam mo. Salamat sa Diyos sis at medyo sanay ako sa martial arts, kung hindi, hindi kami makakatakas. Paliwanag ng dalaga, mga pahiwatig ng takot sa kanyang boses.
Paghahanap ng boses na medyo pamilyar, pinaikit ni Gerald ang kanyang mga mata sa dalaga, at sigurado na, si Yanni at Eman talaga. Hindi ko inaasahan na ang Fairlays ay mayroong ganoong master sa Fairlay Valley. Sa kabutihang palad lumilitaw na siya ay nasa Ron. Kung susundin niya ang kanilang pagbid, tiyak na makakasama si King Valley sa isang mundo ng gulo. Sagot ng isang nasa katanghaliang lalaki, mula sa kinauupuan niya sa isang sofa, mahinahon na siya ay nakatingin kay Floor. Kabanata 13:22, para sa iyo, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag makisali sa alinman sa mga Fairlay. Alam mo si Seamus, sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya noong ginawa mo siyang pusta? Dapat ay malinaw na sa araw na gusto kanyang lokohin. Kung hindi dahil sa mabangis na tumatakbo ligaw, tiyak na mawawala sa iyo ang pusta. Saway sa lalaking nasa edad na. Sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay walang iba kundi ang Panginoon ng King Valley, Rupert Yat Eman. Siya ay isang ama sa dalawang anak na babae, sila Yenny at Flor Yat Eman. Dahil sa nakababatang anak na babae, si Yenny ay may kakaibang pag-uugali, at ang kanyang pagkatao ay maislan dahil hindi ito taos-puso. Si Flor naman ay mas mature at stable ang pag-iisip. Anuman, hindi mapigilan ni Rupert na makaramdam ng pagkakagalit sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pusta na ginawa ng kanyang anak na babae ay nagdulot ng buhay sa 7 sa pinakamataas na ranggo ng mga master ng King Valley. Lahat kayo ay dapat na malaman kung gaano ka masigasig ang pagtingin sa amin ng Fairlays sa buong oras na ito. Sa pag-iisip na iyon, dapat maging labis na mag-ingat ang bawat isa tuwing magpapasya sila ng mga bagay. Wala sa inyo ang dapat makisali sa Fairlays, malinaw ba iyon? Bilin ni Rupert. Kasunod nito, pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang kanyang mga anak na babae bago magalit na idagdag, tungkol kayong dalawa, bumalik sa inyong mga silid. Pinadali ka hanggang sa mapansin pa. Panipi, matapos lumakad ang duo na medyo nagpout upang makapasok sa kanilang mga silid, humakbang si Miles at yumuko bago sinabi, pagbati, Panginoon. Ang isang mahinang ito ay may isang kahilingan. Panipi, nakasimangot ng bahagya. Tinanong ni Rupert, ituloy, ano ito? Sa gayon, alam ko na nagre-recruit ka ng mga martial arts master mula sa buong mundo, master. Sa pag-iisip na iyon, payagan akong ipakilala sa iyo si G. Crawford dito, siya ang alagad ng nagbibigay sa amin noon. Pakilala ni Miles. Nang marinig iyon, lumingon si Rupert kay Gerald bago sumagot sa isang walang malasakit na tono, anong benefactor? Panipi tuldok. Alam mo, ang isa na, bueno, bumalik sa Shantytown, bulong ni Miles. Ah, so yun ang sinasabi mo. Kaya sinasabi mo sa akin na tinanggap niya ang ilang alagad na nagkakaroon ng husay sa martial arts. Sagot ni Rupert habang umiling. Bilang isang tao na dumaan ng marami, masasabi ni Rupert mula sa isang solong pagsulyap na ang binatang ito ay narito lamang upang kolektahin ang biyaya mula sa taong iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, naalala ni Rupert na nais na mag-alok ng pera ng magsasaka noon, kahit na ang tao ay tumanggi. Sa oras na iyon, nagtaka si Rupert kung anong uri ng mga hangin ang inilalagay ng magsasaka. Upang isipin na ang lalaking iyon ay nai-save ang kahilingang ito sa lahat ng oras hanggang sa huli ay nalaman niya kung ano ang gusto niya mula kay Rupert. Anuman ang kaso, pumunta lamang sa accountant at ibigay sa batang ito na 50,000 hindi? Sa totoo lang, bigyan siya ng 100,000. Sa pamamagitan nito, inaasahan kong magawa ang bagay at matapos na. Utos kay Rupert habang kinakunot ang kanyang mga mata habang kamakaway para umalis sila. Ha! Martial artist, malinaw na siya ay isang walang kamuwang-muwang na bata. Kudlid, upang isipin na napunta kaming lahat dito upang makakita lamang ng sinungaling. Sa palagay mo maaari ka lamang makarating sa King Valley lahat ng hindi gusto. Ano sa palagay mo ang lugar na ito, batang lalaki? Sinabi ng isa sa medyo pambihirang hitsura ng mga matatandang lalaki sa silid habang ang iba pang mga matandang lalaki na naruroon ay pumalit na iling ang kanilang mga ulo na may mga nakakalokong ngiti. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay, maaaring makaramdam si Gerald ng pagpatay sa hangarin na bumuo sa kanyang puso. Kung ang mga bagay ay talagang magpapatuloy sa ganitong paraan, hindi siya laban sa pag-inom ng gamot ng puwersa. Nang makita kung gaano ang hindi nasiyahan kay Gerald, mabilis na sumagot si Miles, bingunit master, si G.
Crawford ay hindi narito para sa pera. Sa halip, narito siya sa pag-asang makakuha ng 3 bihirang mga halamang gamot. Panipi, ngayon na nagbubuntong hininga sa inis, sumagot si Rupert pagkatapos, 3 bihirang mga halamang gamot na sinasabi mo. Anong pabor ang ginawa pa ng lalaking iyon para sa amin na karapat-dapat iyan? Narito, naiinis na talaga ako ngayon, kaya kung hindi ka umalis na may pera ka, uuwi kang walang dala. Panipi, sa sandaling iyon, isang batang alipin ang gamulong loob ng silid habang sumisigaw, hindi mabuti. Hindi maganda ang mga bagay. Panipi, pinapanood ang bata na nahulog sa lupa, sumimangot ang noo ni Rupert nang tanungin niya, ano ito na nagpagulat sa iyo? Ito ang Panginoon ng Fairley Valley, Panginoon. Pinamunuan niya ang maraming tao, sinasabing kasalanan ng ating mga tao sa pagpapalam sa ilang hindi matatalo na God of War sa kalayaan. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon, ngunit inaangkin nila na ang mga mula sa aming lambak ay sanhi na magdusa ang mga Fairley. Gusto nila kaming bayaran ang mga ito ngayon, at kung hindi namin, pinaplano nila ang pag-bar-in. Paliwanag ng lingkod. Ano, ang mga ganap na B***stars? Galit na galit na galit na galit na sabi ni Rupert habang hinahampas niya ang kanyang 2 kamay sa kanyang mesa. Ipunan mo agad ang mga kalalakihan natin. Ako ang marangal na master ng King Valley. Sino sa palagay ng mga Fairley na iyon na ginagawa lamang nila ayon sa gusto nila dito? Panipi, Kabanata 13:23, ang Panginoon ng Lambak ay darating. Sigaw ng isa sa mga tanod ng King Valley na tuwang-tuwa. Narinig iyon, ang iba pang mga gwardya na nakaharap sa mga mula sa pamilyang Fairley ay nadama na tulad ng isang napakalaking bigat ay naangat lamang mula sa kanilang mga dibdib. Mahigit sa 60 mga bodyguard mula sa King Valley ang umuungol at napapaungol sa sakit habang nakahiga sa lupa. Nang mapagtanto na darating si Rupert, gayunpaman, ang lahat sa kanila ay agad na nagsimulang suportahan ang bawat isa, kahit na silang lahat ay isang maliit na pagkaligalig, bago tumungo upang magtago. Sa likuran ni Rupert, si Rupert mismo ay nakasimangot ng malalim, mahigpit ang pagkakuyom ng mga kamao habang sumisigaw, Herschel. Bradley, si Herschel ay ang master ng Fairley Valley, at si Bradley ay nakababatang kapatid ni Herschel. Habang ang kasalukuyang King Valley na dalubhasa sa sining ng paggawa ng pil at ang Fairleys ay kilala sa kanilang kadalubhasaan sa martial arts, may isang beses nang ang mga mula sa Fairley Valley ay nagdadalubhasa din sa paggawa ng pil. Pagkatapos ng lahat, ang nagtatag ng Fairley Valley ay talagang isang sakop mula sa King Valley na nagawang makatakas. Sa pag-iisip na iyon, malinaw na ang 2 pamilya ay may mahabang kasaysayan ng mga hinaing. Anuman, sa kabila ng katotohanang si Bradley ay ang nakababatang kapatid, siya ay labis na makapangyarihan. Kung kinailangan ni Rupert na pumili sa pagitan ng kung kanino siya ay higit na nag-aalala, ang sagot ay tiyak na palaging si Bradley. Kung ang mga alingaw-ngaw ay totoo, ang antas ng lakas ni Bradley ay malapit na sa advanced na yugto ng Spirit Earth Realm. Sa totoo lang iyon ang dahilan kung bakit sinimulan ni Rupert na tipunin ang maraming mga Panginoon sa una. Kahit na sa pag-iingat na iyon, gayunpaman, maliwanag na ngayon na wala sa kanila ang kahit isang tugma para kay Bradley. Pagkatapos ng lahat, kinuha lamang ni Bradley ang pagkakataong mag-wild ngayon, tulad ng nakikita ng 60 mga nasugatan na gwardya na ngayon ay nakatago sa likuran ni Rupert. Talagang minaliit niya kung gaano katindi si Bradley. Si Gerald mismo, na sumunod sa lahat sa labas, ay pinagmamasdan ngayon ng lalaking nag-iisang itim na damit at sapatos na nakatayo sa harap ng iba pang mga Fairley. Naghahanap ng nasa edad na 40, isang malaking peklat sa mukha ng lalaking iyon ang nagsilbi lamang sa kanya na mas mabangis kaysa sa dati. Ano ang mali, Master ng King Valley? Mula sa hitsura nito, naimbitahan mo ang bilang ng mga masters upang makitungo sa Fairleys. Tama ba ang hula ko? Tanong ni Bradley habang papasulong siya habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Rupert na nakangiti. Bilang isang malaking boss, pinigilan ni Rupert ang kanyang pagkabigla bago sumagot, gaano karaming mga pagpapalagay na pareho kayo ngayon? Upang isipin na dinala mo ang napakaraming mga kalalakihan sa isang maikling paunawa. Nasugatan mo pa ang napakaraming kalalakihan ng ating lambak. Panipi, isang mata para sa isang mata, Master Rupert. Hindi mo ba naaalala kung paano mo binigay sa aking kapatid ang peklat na iyon sa kanyang mukha?
Bumalik kapag ginamit mo ang gamot ng King Valley upang kumuha ng isang master na tambangan kami. Kung hindi sinapalaran ng kapatid ko ang kanyang buhay noon, hindi pa ako nakatakas sa una. Bale, hindi ko makakalimutan kung paano nagkaroon ng peklat na iyon. Sagot ni Herschel na may malamig na tawa. Ang dalawang pamilya ay hindi masyadong nagkakaaway, at si Bradley ay partikular na nagpaganti tungkol dito. Kasunod nito, idinagdag pa ni Bradley, panahon na nawakasan na natin ang kalokohan na ito, Rupert Eman. Hindi lamang tayo mayroon pa ring mga hindi nabuong mga marka, ngunit upang isipin na ang iyong anak na babae ay talagang magpapalaya sa hindi matatalo na Diyos ng digmaan na napakahirap nating makuha. May ideya ka ba kung gaano karaming mga kalalakihan ang nawala sa atin upang makuha lamang siya? Ang aming mga pamilya ay matagal nang nakikipaglaban, Rupert. Dumating kami ngayon upang ayusin ang aming puot, kapwa luma at bago. Tapusin natin ang lahat ng ito ngayon. Panipi, hindi lamang nakakatakot ang mga salita ni Bradley, ngunit tuwing binubuksan niya ang kanyang bibig, ang peklat sa kanyang mukha ay tila nagpapatupad ng isang mabangis na sayaw ng tribo. Anuman, nanatiling. Saglit si Rupert. Totoo na dati siyang nagpadala ng isang tao upang patayin ang mga kapatid. Ano pa, ang mga mula sa King Valley ay nagkaroon ng pagtaas ng mga salungatan sa Fairless kamakailan lamang. Ngayon na sinisisi pa ng Fairless ang kanyang anak na babae para sa paglabas ng kanilang ganid, masabi na ni Rupert na naghihintay sila ng isang dahilan upang magawa ang lahat ng ito. Upang isipin na sa wakas ay talagang gagawin nila ito. Gayunpaman, kahit na malinaw na ang Fairless ay naghahanap ng laban, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, natakot si Rupert na kahit na ang lahat ng mga masters na natipon niya at sinanay sa nakaraang 6 na taon ay maaaring makuha si Bradley. Sa pag-iisip na iyon, ibinaba ni Rupert ang kanyang tinig bago sinabing, huwag isiping magagawa mo lang ang nais mo dahil lamang naabot mo ang advanced na yugto ng Spirit Earth Realm. Ipapaalam ko sa iyo na narito tayo sa King Valley ay hindi lamang natwiddle ang aming mga daliri sa lahat ng mga taon alinman din. Panipi, ha! Tinitiyak ko sa iyo na alam ng lahat kung gaano kalakas ang King Valley, at natural na kasama tayo nito. Tingnan, mas kaunti ang pakikibaka mo, mas madali para sa ating lahat. Alamin na wala sa iyong masters, ang nakatiis kahit isang solong dagok mula kay Bradley. Sa pag-iisip na iyon, itigil ang pag-aaksaya ng aming oras at ialok na ang iyong sarili sa amin. Siyempre, kung nais mo pang labanan, hindi ito matutulungan. Seamus, manatili ka sa likod, ni hindi na kailangan para sa iyong pangalawang tiyuhin na gumawa ng aksyon. Kung nag-aatubili silang makipagtulungan, linisin lamang ang natitirang mga tinatawag na masters. Ngumuso kay Herschel nang lumingon ito kay Seamus. Nang marinig iyon, ang mga matatanda mula noon, na kinutya si Gerald, ay agad na naglarawan ng labis na pangit na mga ekspresyon. Yaong mula sa King Valley ay pinakatagal ng pinakatanyag. Ang isipin na gaanong gagaan ang tingin sa kanila ngayon. Tulad ng kung iyon ay hindi pa nakakahiya sapat, ang mga Fairley ay iniiwan lamang ang isang junior upang makitungo sa kanila. Kabanata 13:24. Gayunpaman, sa kanila, tila si Rupert ang pinakapinahiya. Huminga ng malalim, pagkatapos ay tumango siya bago sumigaw, Master Croft, Master Jones, at Master K. Panahon na nang kumilos tayo. Panipi, narinig iyon, pagkatapos ay tumango ng magkasabay ang tatlong masters bago lumingon sa isang binata na nakatayo sa tabi nila. Humarap ka sa batang Panginoon ng pamilyang Fairley na si Peter, sabi ng isa sa tatlong Panginoon, na hinimok ang binata, na nagbibigay ng mahigpit na damit, na tumango bago lumakad patungo sa Seamus at humarap sa kanya. Matapos gumawa ng kilos ni Peter na iminungkahi na sinasabi niya na, pagkatapos mo, sinabi ng isa pang mga Panginoon, si Peter ang pinakamatandang disipulo sa ilalim ko, at nagsasanay siya sa akin ng higit sa 10 taon. Nasa huling yugto na siya ng Nebula Realm, kaya't ang pakikitungo sa batang Panginoon na ito ay hindi dapat maging isang issue para sa kanya. Panipi, habang papalitan ng tatlong masters ng pagtitiwala ng tiwala, simpleng ngumisi si Bradley bago tumingin kay Peter at sinabing, ha? Kaya't pinapante ka nila sa iyong kamatayan, ha? Upang isipin na ang isang batang tulad mo ay naglakas loob na labanan ang pamangkin ko. Siguraduhin na hindi pipigilan, Seamus. Panipi, ikaw ang nanliligaw sa kamatayan, sagot ni Peter.
Bilang isang binata na nagsanay ng martial arts araw-araw, hindi papayag si Peter na maapektuhan siya ng mga panunuya na tulad nito. Nang walang mawawala, tumakbo si Peter patungo sa mapaninas na Seamus na naka-cross arm. Ang sumunod na nangyari ay mabilis na naganap na ang susunod na alam ng lahat, ang isang figure ay naibalik na paatros. Sa pagkakabangga ng tao, ang epekto nito na nag-iisa ay sapat na upang magdulot ng buong kilay na mukhang gusali, na kinalabot nila, upang manginig. Peter, sigaw ng lahat ng tatlong mga master ng magkasabay, ang kanilang mga mata ngayon ay ganap na nanlaki matapos masaksihan kung ano ang nangyari. Ang kanyang katawan ay dumidikit sa gilid ng gusali, nakikita ng lahat na tunay na si Pedro na sinuntok ng paatros. Ang sinumang magbibigay pansin sa katawan ni Peter ay maaaring sabihin na ito ay isang suntok dahil mayroong isang malinaw na marka ng kamao na nakapaloob sa kanyang dibdib. Tagumpay, lumilitaw na ang aking pamangkin ay medyo malambot pa rin. Makatitiyak na ang iyong alagad ay hindi papatay. Hindi alintana, ngayon ay iyong pagkakataon, sabi ni Bradley na may isang ngisi, dugo na makikita sa kanyang mga mata. Nakikita iyon, lahat ng tatlo sa mga masters ay nakaramdam ng panginginig na tumatakbo sa kanilang mga tinik. Matapos mapanood ang kanilang pinakamalakas na disipulo na nahulog mula sa isang solong hit, ang trio ay wala ng kumpiyansa sa una nilang taglay. Kung gaano kalawak ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga antas ng kasanayan. Anuman ang kasi, sa huli, lahat silang tatlo ay alam na walang ibang paraan kundi ang kagatin ang bala. Sa pamamagitan nito, sa ilalim ng umaasa na paningin ng lahat, ang tatlong Panginoon pagkatapos ay dahan-daang lumakad upang harapin si Seamus bago sumigaw ang isa sa kanila, itigil muna agad ang kahibangang ito, ikaw na mabuting bata. Manalo ka, mayroon bang pangangailangang takot ako sa inyong tatlong mapagpanggap na mga lumang bagay? Lumapit ka na lang sa akin. Sagot ni Seamus, huwag maging masyadong cocky pa. Sagot ng isa pa sa tatlong masters. Bagaman alam ng trio na magkakasama, malapit silang mapahamak, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng inis sa pangungutya ni Seamus. Sa pamamagitan nito, lahat silang apat ay nagsimulang mag-ipon ng kanilang panloob na lakas. At isang split segundo mamaya, ang magkabilang panig ay nagpalitan ng hanggang 8 suntok. Sa hindi sanay na mata, ang nakikita lamang nila ay mga itim na anino na tumatalon sa labas ng espasyo, na nagdulot ng pagkasira saan man sila lumapag. Upang gawing mas matindi ang mga bagay, ang bawat suntok ay napakabilis na naging sanhi ng pagsipol ng hangin sa kanilang mga kamao. Tulad ng pag-aaway ng apat na tao, hindi mapigilan ni Rupert na sumabog sa malamig na pawis habang iniisip niya, gaano kitukot-takot. Upang isipin na kahit na ang pangatlong henerasyon ng pamilyang Fairley ay ganito nakalakas. Kudlid. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Rupert na siya ay isang halimbawa sa aklat ng pagiging isang pulaka sa balon. Matapos sakupin ng Sunhill Rise ng higit sa 10 taon, ipinapalagay niya na siya ang pangalawa sa mundo, na pinasukan lamang ng mga langit mismo. Bakit hindi niya naisaalang-alang ang katotohanan na maraming iba sa labas ng mundo na may kakayahang pumatay sa kanya sa isang simpleng kurot lamang? Kapag natapos na ang laban na ito, anuman ang kinakailangan, tiyak na kukuha ako ng isang tanod na may hindi bababa sa parehong dami ng lakas na mayroon si Bradley. Kung hindi man, wala ring makakaalam kung bigla akong papatayin. Naisip ni Rupert sa kanyang sarili habang nagpatuloy siya sa pagdarasal na manalo ang tatlong masters. Kung sa wakas ay natalo sila, kung gayon ang mga nagmula sa King Valley ay tunay na hindi makayang magpanahon sa pamamagitan ng sakuna na ito. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang pangwakas na tunog na paputok habang ang mga silhouette ng lahat ng apat na tao ay lumulukso pabalik sa magkasalungat na panig ng bukid. Habang ang isa sa kanila ay nakatayo sa lugar na kanyang sinimulan, ang tatlo pa ay umatras ng ilang mga hakbang na malayo sa kung saan sila nagsimula. Ang mga mata ng lahat ngayon ay ganap na nanlaki habang ang panginginig ay tumatakbo sa kanilang mga tinik. Ang nakakagulat na trio na tumalikod ay ang tatlong Panginoon. Kabanata 13:25. Paano hindi inaasahan para sa isang greenhorn na tulad mo na nakamit ang napakalawak na lakas sa loob? Sabi ng isa sa mga masters. Lahat silang tatlo ay may hitsura ng hindi makapaniwala at mapait na mga ngiti sa kanilang mga mukha habang nakatingin kay Seamus na ang buong katawan ay tila umuusok sa sobrang init.
Bagaman si Seamus ngayon ay humihingal ng bahagya, halata na siya ay nagpersige ng maayos sa kanyang laban. Alam ito, pagkatapos ay sinabi niya sa kabangalan, inaasahan kong naiintindihan mo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng aking ama at pangalawang tiyuhin. Sumuko na lamang upang ang mga buhay ay makatipid. Hayaan itong maging isang babala na kung kailangan kong magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi na ako pipigilan. Maunawaan na ang aming pagbisita ngayon ay nakatuon lamang kay Rupert. Kung ayaw mong mamatay, tumabi ka. Panipi, narinig iyon, lahat ng tatlo sa mga masters ay napabuntong hininga lamang. Halos may natitirang espiritu ng pakikipaglaban sa kanila. Alam na alam nila na kung hindi nila maalis ang Seamus kahit na pagsamahin ang lahat ng kanilang pagsisikap, tiyak na makakalimutan nila ang kalaban ni Bradley. Nang makita iyon, naramdaman ni Rupert at ng iba pa mula sa King Valley na tila sila ay nahit sa ilalim ng bato. Naiintindihan na wala nang mawawala, sinulyapan ni Rupert ang mga punyal sa Fairless bago sumigaw ng galit, "Gawin mo!" Nang marinig ang utos, agad na ipinakita ng dalawang armado mula sa likod ng maraming mga bato ang looban. Kapwa sila tinanggap ng napakalaking halaga ng pera, at bawat isa ay inaangkin nilang mga Diyos ng pagmamarka. Sa pag-iisip na iyon, inilagay sila ni Rupert bilang kanyang huling linya ng depensa. Anuman, tulad ng pareho sa kanila na malapit ng mag-apoy, biglang ginamit ni Bradley ang kanyang lakas sa loob upang iangat ang dalawang bato mula sa lupa bago direktang ilunsad ang mga ito sa dalawang gunman. Ang mga bato mismo ang tumama sa bawat isa sa kanila mismo sa pagitan ng kanilang mga kilay, na naging sanhi ng pareho sa kanilang pagsigaw ng sabay na nahulog sa lupa. Hanggang sa puntong ito, ang Fairless ay nagpakita lamang ng halos 10 minuto. Sa kabila nito ang kaso, marami sa mga higit na may kakayahang kalalakihan ni Rupert ay malubhang nasugatan at bumaba para sa bilang. Kahit na mayroon pa siyang 150 mga tanod sa kanyang utos, mas alam ni Rupert kaysa sa taasan ang mga nasawi dahil dito. Mula sa kung ano ang maaari niyang sabihin, ang natitira lamang na may kakayahang panandali ang hawakan ang kanilang lupa ay ang kanyang sarili at ang ilan pang mga matatanda. Gayunpaman, tungkol ito. Habang pinag-iisipan niya ang susunod na hakbang, biglang sumigaw si Bradley, "Umatras ka, Seamus! Papalit ako dito." Panipi. Sa sobrang lamig, si Bradley pagkatapos ay dahan-dahan at nagbabanta, ay nagsimulang maglakad papunta kay Rupert. Sa sandaling iyon, kapwa tumakbo sa plaza sina Flor at Yanni, lubos na nagpanik at nagulat sa napakalaking gulo na kasalukuyan nilang nasasaksihan, habang sumisigaw sila, "Pare!" Sa puntong ito, ang mukha ni Rupert ay naging ganap na mapatla. Sa nanginginig na mga binti, dahan-dahan siyang lumingon upang tingnan ang kanyang dalawang magagandang anak na babae. Kahit na mahigpit niyang kinuyam ang mga kamao habang pinipilit niyang labanan, sa huli, alam niyang kailangan niya itong gawin. Panipi tuldok. Sabihin, "Bradley, Herschel, totoo lang, hindi namin talaga kayo kinamuhian noon. Ito ay isang pagpapala, talaga, nagawang malaman ng iyong mga ninuno ang sining ng paggawa ng tableta mula sa aming King Valley." Pagkatapos ng lahat, sa huli ay humantong ito sa paglikha ng Fairley Valley. Hindi alintana, palagi akong nagkaroon ng kutob na interesado si Seamus sa aming Flor. Ano ang sasabihin mo sa amin na ginagawang pagkakaibigan ang pagkakaaway na ito? Panipi, "Ha, tingin mo talaga nagustuhan ng pamangkin ko ang Flor mo? Gupitan natin ang kalokohan asterisk at hayaan na lang kitang patayin. Kapag tapos na iyon, kukunin ko na lamang ang iyong anak na babae upang masiyahan ang pamangkin ko sa kanyang mga paghihimok." Kinutya si Bradley, hindi na nag-alala tungkol sa pag-filter ng kanyang mga salita nang magsimula siyang maglakad ng nakamamatay papunta kay Rupert. Mula sa nakikita ng lahat, ang kanyang nakamamatay na hangarin ay umapaw na sa puntong ito. Sa sandaling iyon, sumugod si Miles upang tumayo sa harap ni Rupert habang sumisigaw, "Guru!" Gayunpaman, sa pangalawang nakarating siya roon, simpleng hinampas ni Bradley ang kanyang kamay sa balikat ni Miles, na naging sanhi upang siya ay gumuho sa lupa, ganap na hindi makatiis. Pating ang mukha ni Rupert sa likuran ng kanyang kamay, si Bradley, na nakatayo ngayon mismo sa harap ng lalaki, pagkatapos ay sinabi, "Alam mo, sa oras na wala ka sa larawan, Rupert, Fairley Valley ay makakakuha ng kung ano lagi naming ginasto.
Sa pag-iisip na iyon, totoo bang naisip mo na kakailanganin nating magnanasa sa iyong maliit na bargain? Panipi, kapatid Bradley, inaamin ko ang aking mga pagkakamali. Bulag ako noon, kaya't patawarin mo ako. Bago ka gumawa ng anumang pantal, mangyaring tandaan na ang iyong mga ninuno ay nagawang kumita lamang dahil sa King Valley. Sa pag-iisip na iyan, hindi mo basta mapupuksa ang mga ugat ng iyong mga ninuno. Pagmamakaawa kay Rupert, ngayon na wala siyang ibang sumusuporta sa kanya, alam ng nanginginig na Rupert na hindi siya naiiba kaysa sa isang ordinaryong tao. Pagkalipas ng isang segundo, ang kanang pisngi ni Rupert ay agad na sinalubong ng sampal. Hindi lamang mapupuksa ang mga ugat ng ating mga ninuno. Pinag-uusapan mo na parang karapat-dapat ka ring tawagan ang iyong sarili niyan. Sasabihin ko ito ngayon sa akin, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pag-squash ng isang bug. Anuman, sa sandaling sakupin ng Fairley Valley ang industriya ng King Valley, sigurado akong ang ibang mga lambak ay walang sasabihin tungkol dito, tama ba ako? Panipi, oo, ito ay tulad ng sinabi mo. Sa isipan na iyon, mangyaring iligtas ang aking buhay, kapatid Bradley. Nagmakaawa kay Rupert na hindi na makaya ang presyon ng kamatayan. Siya ay sobrang kinilabutan, sa katunayan, na agad siyang lumuhod sa harap ng kanyang mga anak na babae at lahat na may malakas na thought, bago yamakap sa mga binti ni Bradley at bumangga ang noo nito. Hindi alintana kung gaano siya karami, siya ay tao lamang at natatakot pa rin sa kamatayan. Napakatagal lamang niya ng pagtitiyaga mula nang nakatikim ng lakas at kayamanan dati. Sa madaling salita, siya ay mas natatakot na mawala ang kanyang mga materyal na gamit kaysa sa pagkamatay hanggang sa puntong ito. Pinapanood habang ang kanyang dating kaaway ay nakaluhod at nagmakaawa tulad ng isang aso, agad na tumawa ng matagumpay si Bradley, ang kanyang hindi kasiyahan, nahawak niya sa kanyang puso sa loob ng mahigit 10 taon, na tila dahan-daang nawala. Tungkol naman sa tatlong masters mula dati, mahahawakan lamang nila ang kanilang mga dibdib, hindi makaasenso o makaatres. Nagbubuntong hininga sa loob, lahat silang tatlo ay sabay na naisip, ngayon talaga ay isang pagkakamali. Nawala na namin ang lahat. Tuldok, kudlit. Tinitingnan kung gaano kaawa ang dating marilag na amo ng Sunhill Rise na. Kasalukuyan, ang puso ng bawat isa ay nakaramdam ng labis na mapait. Kung sa bagay, gaano man siya lumuhad o humingi ng awa, ang lalaking iyon ay Panginoon pa rin nila. Master, hindi mo dapat gawin ito. Ang pagluhod ngayon ay gagawin kang biro ng iba pang mga lambak pati na rin ang aming mga customer sa pang-internasyonal na negosyante. Sabi ni Miles, na mula ang mga mata. Kabanata 13:26. Ako, lalaban ako sa inyong lahat. Sigaw ng galit na Flor sa labas ng asol. Inihayag ang isang nakatagong punyal, pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Bradley, na balak na tumusok doon mismo sa kanyang dibdib. Dahil palagi niyang nagustuhan ang martial arts at nagsasanay ng maraming anyo ng mga ito mula pa noong siya ay bata pa, mas tiwala si Flor na maaari niyang mapunta ang isang hit. Sa kanyang labis na pagkadismaya, ang kailangan lamang ay isang solong sipa mula kay Seamus para madisarmahan siya. Ni hindi man lang siya nakalapit kahit saan sa Bradley. Nang bumagsak ang punyal sa lupa, hinawakan ni Seamus si Flor sa palso nito bago ito hinayla sa mga braso. Nang makita iyon, sumugod sa takot ang kinilabutan na si Yani, inaasahang iligtas ang kanyang kapatid habang sumisigaw, malalaban din ako. Sumisigaw habang tumatakbo patungo sa Seamus, isa pang batang Panginoon mula sa Fairley Valley ang simpleng pumasok at hinawakan ang palso niya bago ito yakapin ng mahigpit sa kanyang mga braso, tulad ng ginagawa ni Seamus kay Flor. Natatawang malungkot, sinabi ni Seamus, wala kang ideya kung gaano katagal ako naghihintay para sa sandaling ito, Flor. May proposal ako sa iyo. Kung susundin mo ang aking bawat order ngayong gabi, sasabihin ko sa aking ama at pangalawang tiyuhin na iligtas ang iyong buhay. Impyerno, gagawin pa kitang batang may bahay ng 2 dakilang lambak. Dahil sa pagiging mapagbigay ko, papayagan ka ring itago ang kalahati ng King Valley. Kumusta naman? Panipi, on-hand me, UB****. Sigaw ni Flor, kawalan ng pag-asa na sumasalamin sa kanyang mga mata nang humarap siya sa 250 mga tanod na King Valley na nakatayo pa rin doon. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Itigil ang pagtayo doon sa isang pagkataranta at pag-atake na. Panipi,
Nang marinig ang utos na iyon, lahat sila sa wakas ay kumalas mula rito at gumawa ng isang hakbang pasulong, hangad na labanan hanggang sa wakas. Gayunpaman, ang pangalawang Bradley ay lumingon upang tumingin sa kanila, lahat ng mga ito ay simpleng nagyelo sa lugar muli. Matapos masaksihan kung gaano kalakas ang Fairlies, na namumuhay ng nakahiwalay sa loob ng maraming taon, ay, alam ng lahat sa isang katotohanan na hindi sila lalapit sa kanilang kalaban. Flor, maging mabuting babae lamang at makinig kay G. Fairley, mangyaring sumang-ayon sa anumang nais niya at isave ang iyong ama. Walang kahihiyang nakiusap kay Rupert. Ha, makatipid, namamatay ka kahit ano ang mangyari ngayon, Rupert. Kinutya si Bradley habang binubagsak si Rupert sa lupa. Quit dawdling with him, Bradley. Panahon na tinanggal natin siya at ang lahat ng kanyang mga tao mula sa King Valley. Ang mas mabilis mong gawin ito, mas mabilis na sa wakas ay makakapagsakop tayo sa lugar na ito. Sabi ni Herschel na nakangisi. Malakas at malinaw. Kung gayon, Rupert, ibibigay ko sa iyo ang iyong one-way na tiket sa impyerno. Senggal ni Bradley habang dahan-dahan niyang itinaas ang braso, na hinaharap ang ulo ni Rupert. Si Rupert mismo ay takot na natapos niyang nakapikit. Bago pa mapunta ni Bradley ang natapos na hampas, gayunpaman, si Miles, na sa wakas ay nakipagpumigla sa kanyang mga paa, ay biglang sumigaw, itigil. Ngayon na ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya, pagkatapos ay lumuhad si Miles na may thug, bago si Gerald bago magmakaawa, Mr. Crawford. Ang master ng lambak ay mali, kaya't mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad sa kanyang ngalan. Ako, si Miles Mateman, ay handang mag-alok ng aking buhay kapalit ng iba pa, mangyaring isave ang master ng lambak. Susuklian ko ang kanyang utang sa aking buhay. Panipi. Habang nagpatuloy si Miles sa pagwiwisik hanggang sa mapuno ng dugo ang kanyang noo, sumigaw si Herschel, ano pa ang hinihintay mo, Bradley? Gawin mo. Narinig iyon, kumalas si Bradley mula rito at itinaas muli ang kanyang palad, sa pagkakataong ito na balak tapusin si Rupert. Gayunpaman, sa huling segundo, likas na kumalas si Bradley habang may mabilis na sumugod sa kanyang mga mata. Mabilis na pagtingin sa direksyon ng bagay na lumipad patungo, nasa tamang oras si Bradley upang makita itong nakabangga laban sa isa sa maraming mga istrukturang bato ng patio. Bago ipadala ang bato ay sumabog ng malakas sa isang dagat ng mga labi. Kahit nasa wakas ay natapos ang alikabok, wala sa mga tao roon ang nakapagpalaya mula sa kanilang tahimik na pagkalumpo. Kabanata 13:27, Panipi tuldok. Ano? Sigaw ni Bradley, isang lubos na kinikilabutan at hindi makapaniwalang ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatitig ang mata niya kay Gerald. Si Bradley ay isang tao na nagtataglay ng napakalawak na lakas. Sa pag-iisip na iyon, paano ang isang ordinaryong tao tulad ni Gerald, na mukhang hindi mas matanda kaysa kay Seamus, na aktwal na magdulot sa kanya ng pag-atake? Kung hindi niya nasaksihan ang biglaang pag-atake ni Gerald ilang segundo lamang ang nakakalipas, hindi siya maniniwala kung gaano talaga ang kakayahan ng kabataan. Ngunit hindi ito lohikal, hindi ba? Habang si Bradley, sa kanyang pagkabigla at panginginig sa takot, ay nagpatuloy na subukang maunawaan ang sitwasyon, simpleng nakasimangot si Herschel habang nakatingin sa kanyang nakababatang kapatid. Si Rupert, Flor, at ang iba pa mula sa King Valley, sa kabilang dulo, ay nararamdaman ngayon na sa wakas ay binigyan sila ng pag-asa matapos na itulak sa gayong desperadong sitwasyon kanina. Sa pag-iisip na mayroon siyang ganoong hindi makadiyos na lakas. Sa pag-iisip sa likod, dahil wala sa kanila ang nakakilala kung gaano siya kapangyarihang tunay na mas maaga, maswerte na hindi nila siya nasaktan ng sobra. Anuman, nang makita ni Rupert na si Gerald, na masasabing mas malakas pa kay Bradley, ay ipinagtatanggol siya ngayon, agad siyang tumayo. Si Flor mismo ay ikaw na nang malaya nang ang lahat ay pipi pa rin kanina, at matagumpay niyang napaalaya rin ang kanyang kapatid sa ngayon. Pagpapatakbo pabalik sa kinaroroonan ng mga bantay ng King Valley, humabol si Yenny bago sinabi, ate. Siya yun. Hindi ko napansin ang presensya niya kanina, ngunit lumalabas na hindi siya patay. Panipi, hush! Huwag ka munang magsabi. Sagot ni Flor na pantay na nagulat din kay Yenny. Sa himig na ngayon ay sobrang lamig at solemn na, kalaunan ay nakasimangot si Bradley bago nagtanong. Sino ka?
Bagaman napansin na niya ang presensya ni Gerald bago pa man simulang labanan ni Peter si Seamus, hindi talaga siya binigyan ng pansin ng Brad, lalo na't mukhang bata pa siya. Sa halip, ang kanyang atensyon ay ganap na abala sa tatlong masters, si Rupert, at ang dalawang gunman mula kanina. Gayunpaman, alam na niya ngayon na ang batang ito ay nagtataglay ng tunay na pambihirang lakas. Sa pag-iisip na iyon, halata na mayroon siyang maaasahan. Si Bradley ay isang taong nakaligtas sa hindi mabilang na pag-ulan ng mga bala sa buong taon, at bukod sa paggamit ng malupit na puwersa, ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa ay dahil palagi siyang nag-iingat. Kahit na nakaharap siya sa isang tila ordinaryong tao, mas alam niya kaysa maliitin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, sapat siyang naranasan upang malaman na ang lahat ay maaaring maging mali dahil sa isang solong maling paghatol. Nang makita na hindi sumasagot si Gerald, si Rupert, na sa wakas ay muling nagkamit ng kaunting kumpiyansa, ay nalinas ang kanyang lalamunan ng sinabi niya, kung gayon. Hindi ko inaasahan ang aming tagabigay mula pa noon upang itaas ang isang natitirang mag-aaral. Inaamin kong medyo masyadong pantal at mabilis ako ngayon. Kung tama ang naalala ko, sinabi ni Miles na nais mong kolektahin ang tatlong mga cherished herb, tama. Kung tutulungan mo kaming makitungo sa Fairlies, kalimutan ang tatlo, bibigyan kita ng 10 sa mga ito. Impyerno, magtatapon pa ako ng isa pang 75,000 dolyar. Kumusta naman, panipi? Nang marinig iyon, simpleng lumingon si Gerald sa kanya bagong umiti ng malamig habang sinagot siya. Inaasahan kong naiintindihan mo na nailigtas lang kita kanina dahil sa kung gaano katindi ang pagmamakaawa sa akin ni Miles. Tapat bang tinatangka mong gamitin ang mga simpleng term na iyon? Naisip na maaari mo lang akong iwalib pagkatapos kong harapin ang mga ito. Kapag kasalukuyan kang nasa isang kritikal na sandali na maaaring madaling baybayin ang iyong kamatayan. Panipi, ang sinabi ni Gerald ay walang pagmamalabas. Kung hindi niya naramdaman ang napakalawak na katapatan ni Miles, hindi sana inisip ni Gerald na iligtas ang buhay ni Rupert. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang siyang makakuha ng gamot ng mag-isa sa sandaling namatay si Rupert. Narinig ang tugon ni Gerald, agad na naramdaman ni Rupert na lumamlam ang kanyang puso. Dahil si Gerald ay mukhang isang banga ng bansa na hindi pa nakikita ang buong mundo, ipinalagay ni Rupert na tiyak na mabibigla si Gerald sa kanyang biglang alok. Gayunpaman, sa huli, si Rupert ang nagulat dahil mukhang wala man lang pakialam si Gerald sa alok. Hindi mo ba naisip na ang alok ko ay sapat na mabuti, bata? Ano ang nais mo pagkatapos? Sabihin mo lang ang salita at ibibigay ko sa iyo hanggat handa kang tumulong na mapupuksa ang mga kaaway para sa akin. Bargained Rupert. Oh, ang gusto ko ay medyo simple. Nais ko lamang na pagmamayari ng ikalimang bahagi ng King Valley. Natatawang sagot ni Gerald. Panipi tuldok. Ako, humihingi ako ng patawad. Sagot ni Rupert, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Kahit si Flor ay hindi inaasahan na si Gerald ay ganito kasakim. Oh, sa gayon, sinabi ko na nais ko lamang na pagmamayari ng ika-4 ng King Valley. Sabi ni Gerald na nakangisi. Nakahinga ng paghinga, sa wakas ay napagtanto ni Rupert kung gaano niya sineryoso ang bata. Upang isipin na ang batang ito ng banga ng bansa ay kahit na maglakas loob na humingi ng ikalimang bahagi ng King Valley. Tulad ng kung iyon ay hindi pa sapat na labis, humihingi siya ngayon para sa ika-4. Panipi tuldok. Sigurado akong narinig kung sinabi mo sa ika-5 kanina. Anuman, hindi ako magsisinungaling na labis na mahirap para sa akin na ibigay lamang sa iyo ang isang ika-5 bahagi ng aking lambak. Paano naman kung handa ka bang tulungan akong makitungo sa kanila, bibigyan kita ng ika-10 ng lugar na ito. Tiyak na magiging higit sa sapat para sa iyo na humantong sa isang madali at walang pag-aalaga buhay mula sa pera na nabuo mula sa lugar na iyon. Panipi, Kabanata 13:28, nakasimangot si Rupert habang sinabi ito. Naturally, siya ay magiging pag-aatubili na humiwalay sa kanyang mga pagsang-ayon, at dahil siya ay buhay pa, siya ay tiyak na pagpunta sa hindi bababa sa pagtatangka upang makipag-ayos pa. Inayos ang tingin kay Rupert, simpleng sagot ni Gerald na, isang pangatlo. Narinig iyon, natagpuan ng mga matatanda ang kanilang mga sarili na nakikipagpalitan ng tingin sa isa't isa. Kitang-kita na ang kutsilyo ay nasa lalamunan ni Rupert,
kaya wala talagang dahilan para magpatuloy siyang subukang makipagtawaran kay Gerald. Sa kung paano nangyayari ang mga bagay sa kasalukuyan, alam ng mga matatanda sa isang katotohanan na may totoong posibilidad na mawala kay Rupert ang buong lambak kay Gerald sa oras na natapos ang lahat. Huminga ng malalim, si Rupert, na ayaw pa ring sumang-ayon ng ganoon, pagkatapos ay sinabi, mangyaring huwag samantalahin sa amin na alam na nasa pinakamahina na, bata kaming bata. E di sige, ibibigay ko sa iyo ang ikalimang bahagi ng lambak, tulad ng hiniling mo dati. Sumasang-ayon ba iyan? Panipi, kalahati ng King Valley. Walang mas mababa kung gusto mo pa rin akong tulungan ka. Nakangiting sagot ni Gerald. Agad na lumuhad si Rupert sa lupa nang marinig iyon. Tunay na nahuli siya sa isang dilema dahil hindi tama na tanggapin niya ng ganoon ang kalagayan ni Gerald. Medyo totoo lang, iniisip niya kung tunay na magtatapos si Gerald na magiging kapaki-pakinabang sa huli. Kung sa bagay, hindi rin makaya ng 3 masters at 2 gunman na tinanggap niya ang sitwasyon. Gayunpaman, sa wakas, alam niya na si Gerald ang kanyang pangwakas na sinag ng pag-asa, at hindi niya siya basta bayaang maglakad ngayon na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Mas alam na rin niya ngayon kaysa sa magpatuloy na subukang linlangan si Gerald, alam na kung susubukan niya ito ng isa pang beses, tiyak na mapupunta si Gerald sa pagkuha ng buong lambak. Kung nalalaman lang niya na ang mga bagay ay magtatapos sa ganitong paraan, tiyak na tinangka niyang magtayo ng isang mas mahusay na relasyon kay Gerald kanina. Upang isipin na si Gerald ay nagsimula ng humiling ng 3 mga halaman ng Cherish, mayroong hindi bababa sa 1,000,000 mga ito na nakaimbak sa loob ng King Valley pagkatapos na kolektahin ang mga ito sa daan-daang taon. Bakit hindi niya lang binigyan ng 3 sa kanya at tapos na rito? Ngayon ay sobrang galit na galit. Halos maramdaman ni Rupert ang kanyang sarili na nawala ng init ng ulo. Gayunpaman, pinigilan niya, alam na nagagalit man siya o hindi pa rin magkakaroon ng ibang paraan palabas. Sa pag-iisip na iyon, ngumisi ang ngipin ng lambak at pinadyak ng malakas ang kanyang paa sa lupa bago sabihin, mabuti. Bibigyan kita ng kalahati ng King Valley. Ngayon mangyaring, tulungan akong mapupuksa ang mga kaaway. Ngayon ay hindi ito magiging mas mahusay para sa iyo na hindi upang i-play ang anuman sa iyong mga maliit na trick sa una. Sagot ni Gerald na nakangisi bago lumingon kay Bradley at sa iba pa. Mula sa kung ano ang nasabi niya, ang lakas ni Bradley ay malapit sa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm, ang parehong yugto na kasalukuyang mayroon si Gerald. Habang ipapahiwatig nito sa teknikal na siya at Gerald ay pantay na naitugma sa mga tuntunin ng lakas, malinaw na nakahihigit si Gerald pagdating sa dami ng pagsasanay na naranasan nilang pareho. Huwag agad magsibang. Mula sa kung ano ang maaari kong maunawaan, pareho tayong pareho na tumutugma sa mga tuntunin ng aming panloob na lakas. Bukod dito, kasama ko ang aking kapatid at pamangkin. Ungol ni Bradley. Habang totoo na siya ay isang napakamaingat na tao, ang kanyang galit ay naabutan ng karamihan sa kanyang pagiging makatuwiran. Labis siyang nagalit, sa katunayan, na ang dugo ay nagsisimulang tumulo mula sa kanyang dating peklat sa mukha, na ginagawang mas mabangis. Pagtingin ng diretsyo sa mga mata ni Bradley, sumagot si Gerald pagkatapos, hindi ka naniniwala na kaya kitang ibaba. Ano ang gagawin? Sa palagay ko kakailanganin kong patunayan ang aking punto sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lahat ng 3 sa iyo ng sabay. Kumusta naman yan? Panipi. Ikaw, humihingi ka talaga ng kamatayan di ba? Yumangal na Bradley habang ang kanyang mga mata ay agad na sumiklab sa isang pagpatay. Sa huli, si Bradley ay isang taong naglagay ng kanyang halaga kahit na mas mataas kaysa sa kanyang buhay. Sa pag-iisip na iyon, sa kabila ng malinaw na pagkakaroon ni Gerald ng napakalawak na lakas, si Bradley ay higit pa sa determinadong paghiwa-hiwalayan siya matapos siyang napahiya ng sobra. Kapag natanggal ko na ang iyong ulo at mga paa at kamay, itatapon ko silang lahat sa ilog para pakainin ng mga isda. Ungol ng galit na si Bradley na ngayon ay mukhang napakakilabot na lahat ng naroon ay agad na namumutla sa takot. Ikaw ay talagang isang bata lamang na hindi alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Tingnan ang sitwasyong nakuha mo ang iyong sarili. Hindi mo ba maramdaman kung gaano ang kakilabot na si Bradley? Bakit mo pa siya pinahirapan lalo pa? Habang totoo na may talento ka, dapat mong malaman na veterano na si Bradley.
Naisip ng tatlong Panginoon habang wala silang magawa na manood. Si Miles mismo ay tuluyang natulala sa paglipas ng mga pangyayari. Habang alam na niya na mayabang si Gerald, hindi niya inaasahan na ganito siya kamayabang. Talaga bang susubukan niyang labanan silang tatlo ng sabay-sabay? Bago pa magtaka si Miles, nakita niya ang pag-ayos ni Gerald ng kanyang katawan bago casual na sumagot ng, "Oh. Ganoon ba?" Kasunod nito, biglang inunat ni Gerald ang kanyang kanang kamay bago maikuyot at pinahit ito ng kaunti. Nagbigay ito ng impresyon na parang nahuli niya ang hangin. Habang nagtataka ang lahat kung ano ang sinusubukan niyang gawin, pagkatapos ay binawi ni Gerald ang kanyang kamay patungo sa kanyang dibdib bago tila paghuhugas ng isang hindi nakikitang kutsilyo patungo kay Bradley. Sa halip na simpleng paggaya lamang ng paghuhugas ng kutsilyo, lahat ay nakatingin sa malapad ang mata ng isang puting ilaw na kinunan mula sa kanyang palad. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na nakakagulat, ang karamihan sa mga tao ay nagtaka ng may pagtataka habang ang lupa ay nahati ng kaunti habang ang orb ng ilaw ay patuloy na lumilipad patungo kay Bradley. Sa landas ng ilaw, gayunpaman, ay isang malaking bato. Nagtataka ang lahat na malaman kung ano ang mangyayari sa ilaw sa pagkakabangga. Ang kanilang tanong ay mabilis na nasagot ng pumutok lamang ito sa malaking bato. Tuldok. Ngunit maghintay, hindi lamang ito nag-shoot, isang split segundo mamaya. Ang boulder ay nahati sa dalawang malinis na halves, na may parehong gupit na napakalinis na kuminang sila tulad ng ibabaw ng salamin. Ang mga mamahaling nakatile na tile ay pumutok habang ang ilaw ay sumikat. Sa wakas ay tumigil ito sa paggalaw ng pangalawang dumating ito na pulgada ang layo mula sa mukha ni Bradley. Bilang Bradley nakatayo paralisado sa kanyang ganap na pagkabigla, ang iba natagpuan ang kanilang mga sarili masyadong pipi dahil sa kahit na gumawa ng isang tunog pati na rin. Ang bawat tao ay ngayon na tumitingin sa malalim na gash sa lupa na dulot ni Gerald. Ang kabuuan ng King Valley ay sandaling nabalot sa katahimikan. Kabanata 13:29 Panipi tuldok. Be by God. Siya ba? Siya ba ay isang tao o isang Diyos? Kahit na ang bibig ni Miles ay nakasabit ng bukas sa buong oras na ito, hindi niya alintana ang hitsura niya habang nanginginig siya habang binubulol ang katanungang iyon. Kahit na ang tatlong masters ay lubos na natigilan. Pagkatapos ng lahat, habang si Bradley ay mas malakas, mas mabilis, at mas may kasanayan kumpara sa mga regular na tao, ang kanyang mga kakayahan ay parin, sa pinakamaliit, mahuhulaan at mauunawaan. Si Gerald naman ay ibang-iba ang kwento. Pagkatapos ng lahat, pinaghiwalay lamang niya ang mundo at kahit isang malaking bato na malinaw sa kalahati sa pamamagitan lamang ng pagwawaksi ng kanyang kamay sa hangin. Walang nahulaan iyon. Maraming iba pa ay nagkakaroon din ng katulad na mga saloobin. Anuman, kasunod ng mahabang katahimikan, ang isa sa tatlong mga Panginoon, matapos ang pagtitig sa mga markang naiwan sa lupa sa buong panahong ito, ay nagbulang-bulungan. Iyon ay hindi isang celestial na diskarte. Sa halip, ito ay isang kakaibang martial art. Ito ay ang kasanayan sa airbending. Idagdag ito sa katotohanang ang batang lalaki na iyon ay nasakop na ang Nebula Realm at nagmamay-ari ng Power of the 100 Divine Fists. Hindi ito magiging kahabaan upang masabing madali niyang mapapatay ang isang taong nakatayo sa 10 metro ang layo. Palagi kong naisip na ang lahat ng iyon ay simpleng bagay ng mga alamat. Ngayon na nasaksihan ko ito sa aking sariling mga mata, maaari kong ligtas na sabihin na maaari akong mamatay ng walang anumang pagsisisi. Panipi, bago pa man tumugon ang sinuman sa mga iyon, maririnig ang mga hakbang sa pagtap ng mga paa, na hinihimok ang lahat na lumingon. Tanging mapagtanto na si Bradley ay umaatras. Umatras ka, bilasan mo, sigaw ni Bradley. Ano, siya ay, nagtatangka siyang makatakas. Panipi, syempre siya. Matapos makita kung paano inilunsad ni Gerald ang isang napakalakas na pag-atake sa pamamagitan lamang ng pagkalikot ng kanyang mga daliri, agad na napagtanto ni Bradley na kinukubkob lamang niya ang kanyang sariling libingan. Sa sobrang pagkabigla niya, hindi lamang nagpakita si Gerald ng mga palatandaan ng napakahusay na pagsasanay, ngunit nagtataglay din siya ng napakalakas na kasanayan sa martial art. Pag-unawa doon, alam ni Bradley na hindi na siya karapat-dapat maging kalaban ni Gerald. Isang pambihirang pagkatao. Alam ni Bradley sa isang katotohanan na kahit na 10 ang kanyang sarili, lahat ng kanyang mga kopya ay hindi man malapit sa talunin si Gerald.
To think na nakapasok na siya sa ganoong kaharian sa edad niya. Paano lubos na hindi makapaniwala? Kahit na ang aking henyo ng isang master noon ay hindi makapasok sa kaharian hanggang sa humigit kumulang na siya sa 50, at siya ay isang nangungunang Panginoon pati na rin ang isang bayani. Paano makukuha ng isang martial artist na may isang ordinaryong background ang ganoong makajos na kasanayan? Ungol ni Bradley sa ilalim ng kanyang hininga habang patuloy siya sa pagtakbo palayo. Inaasahan na magsimula ang kanyang ulo ay magpapahintulot sa kanya upang makatakas. Tulad ng iba pang mga Fairlays na nagsisimula ng lalong mag-alala na paikot-ikot at aibok ito, tiningnan lang ni Gerald ang nakatakas na lalaki bagong inisyon, sa wakas ay nagpaplano ng umalis. Natatakot akong huli na ang lahat para doon. Panipi, kasunod nito, huminga ng malalim si Gerald bago buhayin ang kanyang kasanayan sa thunder eruption. Namula ang kanyang mga palad, pagkatapos ay pinitik ni Gerald ang kanyang mga daliri, nagpapadala ng 3, puti, malasutla na mga hibla na pumutok tulad ng mga bala patungo kay Bradley, Herschel, at mga likuran ni Seamus. Sa paglipad ng higit sa 10 metro at tumatama sa kanilang likuran, si Seamus ang unang sumigaw habang agad niyang sinimulang maglabas ng dugo mula sa kanyang bibig bago bumagsak sa lupa sandali makalipas ang. Si Bradley mismo ang natagpuan ang kanyang mga mata na nagiging itim nang maramdaman niya ang mapurol na puwersa, na pakiramdam na katulad ng nahit ng martilyo, sa kanyang likuran. Ang pagiging flang pasulong sa kung gaano kahirap ang puwersa, natapos na si Bradley na direktang mapanira sa isang pader. Nasaksihan ang lahat ng iyon, ang 3 masters ay maaari lamang manginig sa takot habang sinabi ng isa sa kanila. Parehong ang kanyang panloob at panlabas na lakas ay pantay na kapansin-pansin. Siya talaga ang may kakayahang pumatay sa isang iglap lamang ng isang daliri. Siya ay isang buhay na Diyos sa mundo. Panipi, habang ang binata ay tumingin lamang sa paligid ng edad na 25, wala sa mga Panginoon ang may karagdagang pagdududa na siya ay isang tunay na mahusay na master pati na rin ang isang tao na labis at mahiwaga mahusay na natutunan sa larangan ng martial arts. Anuman, natuwa ang mga masters na kanina pa nila pinigilan ang kanilang dila. Pagkatapos ng lahat, tiyak na sasampalin sila ni Gerald kung sinabi nila kung ano ang dating nasa kanilang isipan, na ang pagiging, paano magkakaroon ng isang mahusay na master sa ilalim ng edad na 30. Napakabihira na nila sa mundo, at maihahambing lamang sila sa mga buhay na obra maestra. Sa pag-iisip na iyon, hindi basta-basta maaaring magyabang ang isang tao tungkol sa pagiging isang mahusay na master. Kudlit, anuman ang kaso, sa lahat ng 3 sa mga namumuno sa Fairlays na ngayon ay ganap na natalo, turn ng mga nasasakupan ng kanilang pamilya na hindi maglakas loob na gumawa ng karagdagang mga hakbang. Nang makita na ang mga talahanayan ay ganap na nakabukas, sa wakas ay ganap na nakuhang muli ni Rupert mula sa kanyang unang pagkabigla at tumakbo kay Bradley bago siya sipa sa tiyan mismo. Kasunod nito, tumawa siya bago sinabi, "Kaya ko hindi mo naisip na ang mga bagay ay magtatapos sa ganitong paraan, ikaw, bata. Alalahanin akong mapahiya at maitapon kita tulad ng kahabag-habag na itinapon sa iyo noon, kung gayon madali kitang mapapatay ngayon." Ha, panipi. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap ay natapos, gayunpaman, bigla niyang narinig ang isang mahinang boses sa likuran niya na nagsasabing, "Sinisiguro ko sa iyo na hindi papatay si Bradley. Wala na siyang malay para sa ngayon. Mas maingat kang mag-ingat na hindi siya magising mula sa iyong sipa." Panipi, narinig iyon, agad na tumigil si Rupert sa pagtawa bago lumingon upang tignan si Gerald, isang kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. "Ginoo, Crawford hindi, Master Crawford, ano, ang ibig mong sabihin doon? Hindi mo ba pinatay ang mamamatay tao na ito?" Panipi, paikot-ikot ang kanyang mga mata, simpleng sagot ni Gerald, anuman ang kaso, siya ay natutunan pa ring mahusay na Panginoon, at ang kanyang lakas sa loob ay halos kasing ganda ng sa akin. Ako lamang ang nagkaroon ng pinakamataas na kamay dahil ang aking mga kasanayan sa martial arts ay medyo mas mahusay kaysa sa kanya. Sa pag-iisip na iyan, bakit ko siya papatayin? Wala lang siyang malay ngayon. Panipi, Kabanata 13:30. Ang pangalawang natapos siyang magsalita, lumakad si Gerald kay Bradley bago tapikin ang kanyang katawan ng ilang beses. Panipi, tuldok. O sige, pinutol ko ang lahat ng kanyang mahahalagang puntos ng enerhiya.
Kahit na mayroon siyang anumang panloob na lakas na natitira, hindi niya ito magagamit sa pansamantala. Iiwan ko siya sa iyo noon, sabi ni Gerald. Salamat, Master Crawford. Talagang namamangha ako sa iyong pambihirang lakas, kadakilaan, at mga diskarte. Puri ni Rupert habang nakatayo sa tabi ni Gerald. Ang panunood habang ang lalaki ay malapit ng mag-edad ang 50 ay sinubukan ang kanyang makakaya upang mambola ang isang mas nakababatang tao na gagawing sinumang manood ng eksena ay tinukso na tumawa ng malakas. Tiyak na hindi ito nakatulong sa kanyang pag-uugali bago at pagkatapos niyang malaman kung gaano kalakas si Gerald ay tumagal ng isang kumpletong 180. Nang marinig iyon, si Gerald mismo ay napailing na lamang ang kanyang ulo na may isang ngiting-ngiti sa kanyang mukha. Ang hindi alam ni Gerald ay matapos makaranas ng isang roller coaster ng emosyon ngayon, matagal nang sumuko si Rupert sa pagpapanatili ng kanyang dignidad at imahe. Ang nais lamang niyang gawin ngayon ay makapasok sa magagandang libro ni Gerald, at kung anong mas mabuting paraan upang gawin iyon kaysa panatilihin siyang pambabula. Ang proseso ng pag-iisip ni Rupert ay na kung mayroon siyang isang natutunang mahusay na master na sumusuporta sa kanya, kung gayon tiyak na hindi siya mag-aalala tungkol sa anumang iba pang mga kampyon, alamat, o kahit na mga master sa hinaharap. Ganoon man kalakas ang aking mga kaaway sa hinaharap, hindi nila kailanman lalapit kahit na maging kasing lakas ng Master Crawford, ang kabataan na maaaring pumatay ng may lamang hangin. Napaisip si Rupert sa sarili. Sa sandaling iyon, ang tatlong Panginoon ay lumakad kay Gerald, hindi pinapansin ang mga pinsala sa kanilang katawan bago tanungin, Master Crawford, hindi ba talaga niya magagamit ang kanyang lakas pagkatapos mong putulin ang kanyang mahahalagang puntos ng enerhiya? Ang panloob na lakas ng isang mandirigma ay nagmula sa kanilang larangan ng Elixir of Life. Sa pag-iisip na iyon, kung talagang nag-ambala ni Gerald ang kanyang pangunahing mga puntos ng acupuncture, kung gayon hindi na maa-access ni Bradley ang kanyang panloob na lakas para sa tunay. Ginamit ko lamang ang isang natatanging pamamaraan ng paggambala sa mga meridian ng kanyang katawan sa maraming mga punto. Dahil dito, ang kanyang lakas sa panloob ay patuloy na magkalat sa buong lugar. Kung hindi niya makolekta ang kanyang panloob na lakas, kung ganoon ay wala siyang kapangyarihan, paliwanag ni Gerald. Ang tatlong Panginoon ay napatulala muli. Paano lubos na kamanghamanghang? Ang kabataan na ito ay tunay na isang Diyos sa mundo. Kahit sina Flor at Yenny ay namumula rin ngayon. Hindi katakataka na hindi siya natakot noong una nila silang nahuli. Kahit na kapag siya ay ipinadala sa isang mapanganib na lugar, pareho silang natagpuan na medyo kakaiba na walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Ngayon na alam nila kung gaano siya kapangyarihang, may katuturan kung bakit hindi siya natakot kahit na isa. Anuman, ngayon na nalutas ko ang iyong issue, sa palagay ko oras na upang tuparin mo ang iyong pangako sa akin, Panginoon ng Lambak, sabi ni Gerald habang pumapalakpak. Panipi tuldok. Pangako, sagot ni Rupert habang ipinatong ang kamay sa kanyang ulo na para bang nakabalik lang sa kanyang pakiramdam. Ngayon na ang kanyang mga kaaway ay inalagaan at wala ng panganib, si Rupert ay nagsimulang makaramdam ng bahagyang ayaw na makibahagi sa kalahati ng kanyang mga pag-aari. Maaari mo bang balak-balikan ang iyong salita? Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo habang nakatingin kay Rupert. Sa oras na magtama ang mga mata ni Gerald sa kanya, pakiramdam ni Rupert na para bang nakuryente lang siya. Nanginginig habang kinikilig ang kanyang ngipin, sumagot si Rupert pagkatapos, hindi. Siyempre hindi, huwag kang mag-alala, Master Crawford, sapagkat tiyak na tutuperin ko ang aking pangako. Panipi, alam na si Gerald ay mas mabangis pa kaysa kay Bradley. Natakot si Rupert na malagay ang buhay niya kung hindi niya tinupad ang kanyang sinabi. Kahit na, hindi yun nakapagpigil sa kanya na subukang isipin ang mga countermeasure. Habang patuloy ang karera ng kanyang isipan, bigla niyang narinig na sinabi ni Gerald, hanggat hindi ka bumalik sa iyong salita, magiging maayos ka. Pinag-uusapan kung saan, malapit na akong mag-iwan ng pahinga. Ngunit bago iyon, kailangan ko kang makuha ang mga halamang hiningi ko pati na rin ang ilang mga oxyblood na pellet. Gagamitin ko sila agad. Panipi, kaagad, Master Crawford. Sagot ni Rupert sa isang malinaw na nalulumbay na tinig. Ano sa lupa ang dapat kong gawin dito? Hindi ko maibigay ang kalahati ng aking mga assets sa batang ito. Hindi siya karapat-dapat sa lahat ng kapangyarihang iyon.
Kailangan kong maghanap ng isang paraan upang mapupuksa siya. Ngunit hanggang sa panahong iyon, hulaan ko may pagpapatuloy ko lang ang pagpapaliban sa proseso ng pag-abot ng lambak. Hindi ko na ibibigay sa kanya ang kalahati ng Hari Valley. Kudlid. Tulad ng pag-iisip niya nang biglang naramdaman ni Rupert na nanlamig ang kanyang mga mata. Naramdaman na parang may pumasok sa utak niya. Mabilis na lumingon, saktong oras na niyang makita si Gerald na inilalayo ang kamay. Hinawakan ang noo, tinanong ni Rupert, Master Crawford. Anong ginagawa mo? Ay, wala naman. Pasimpleng pinasok ko ang lason sa utak mo. Pagkatapos ng lahat, sa kalahati ng King Valley na inilalagay sa linya, mayroon akong pakiramdam na maaari mong subukang antalahin ang mga bagay hanggang sa makahanap ka ng isang paraan upang mawala ako. Siyempre, kung hindi iyan ang kaso, mas mabuti para sa iyo. Nakangiting sagot ni Gerald. Panipi tuldok. Iyon? Ako? Hindi ko kailanman? Nauutol na sabi ni Rupert, ngayon ay tulala na.